Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Pedro. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Nang mga panahong ito, 25 taong gulang pa lamang si Pedro. Kakapasok pa lamang bilang sundalo. Bata pa lang, pinapangarap na nito ang propesyon dahil na din sa ama na dating kasapi ng mga rebelde. Ngunit bigla na lang itong nawala. Hindi na muling bumalik. Ipinangako ng binatang siya mismo ang tutugis sa ama pagdating ng araw. Nang mga oras na ito, umuugong ang tenga ni Pedro dahil sa lakas ng pagsabog. Hindi rin ito maigalaw ang katawan. Nalamog ito nang tumama sa puno ang likod. Nanlalabo man ang paningin. Pinilit ng binatang tumayo, ngunit ayaw makisama ng mga paa. Nakita ni Pedro ang ilang kalalakihan na may dalang itak. Nilalapitan ng mga ito ang mga kasamahan. Sinisiguradong walang mabubuhay. Napapikit na lamang ang binata. Tinanggap na ang kapalaran. Mukhang di ko na yata matutupad yung pangako ko sa iyo, Taya. Hanggang dito na lang siguro ako. Wika ng binata sa isipan. Nararamdaman nito ang yapak na mga paa ng kalaban. Idinilat ni Pedro ang mga mata. At mga magsasalita pa nang bigla itong tutukan ng itak sa leeg ng isa sa mga kalalakihan. Huwag kang gagalaw. Makakasama sa iyo ang pagkilos. Mga kasama, nandito na ang hinahanap natin. Pero mukhang matindi ang pinsala sa katawan nito. Pinagtulungang buhati ng mga kalalakihan si Pedro. Nawalan ito ng malay. Hindi na nalaman ng binata kung saan siya dinala. Nagising na lamang ito sa loob ng isang kubo. Nakabenda ang buong katawan. At nang magtangkang bumangon, napansin itong nakatali ang mga kamay. Kalma lang, bata. Hindi ka pa pwedeng kumilos. Huwag kang mag-alala. Nasa ligtas na lugar ka. Teka, bakit niyo ba ako dinala dito? Anong kailangan niyo sa akin? Hindi ako ang may kailangan sa'yo, kundi si Supremo. Pero hindi ka pa pwedeng tumayo. Kaya magpagaling ka muna. Saka kahaharap sa kanya pag nasa maayos na kondisyon na ang katawan mo. Nasaan ba ako? Hindi ko pwedeng sabihin. Sa ngayon, mapanatag ka na walang mangyayaring masama sa'yo at hindi kami kalaban. Hindi kalaban? Mga rebelde kayo ah. Paano mong nasabi na hindi kayo kalaban? Tinambangan nyo nga kami at pinagpapatay pa ang mga kasama ko. Kailangan yon, bata, para walang makalam ng totoo naming pakay. Saka itatama ko lang yung sinabi mo. Hindi kami rebelde. Sige na, magpahinga ka na muna. Maya-maya darating na ang pagkain. Kumain ka at magpalakas dahil kakailanganin mo yon. Matapos ito, lumabas ng silid ang binata. Muli namang nahiga si Pedro. Pilit pa din itong iniisip kung ano ang pakay ng mga kalalakihan sa pagliligtas sa kanya. Ilang araw ang lumipas. Tuluyang gumaling ang mga sugat ng binata. Tinanggal na din ng mga kalalakihan ang tali sa mga kamay. Hinayaan itong makapaglakad-lakad. Bantay sarado siya ng mga ito
Armado ng itak at sibat ang paligid ng maliit na pamayanang yun. Bagay na ipinagtataka ni Pedro. Dahil na mga sandaling nakaengkwentro niya ang grupo, may malakas na pagsabog na tila nagmula sa isang mataas na kalibre ng sandata. Mahigit 2 linggo na ding nanatili si Pedro sa lugar. Ngunit ni isa ay wala itong kilala. Hindi rin siya kinakausap ng mga tao. Maliban na lang sa isang binatang palaging naghahatid sa kanya ng pagkain. Nakaupo si Pedro sa hagdan ng kubo. Nang lapitan ito ng binatang si Nonoy, may dala itong tasa ng mainit na kape at ilang pirasong nilagang kamote. Magmerienda ka muna, bata. Medyo maaga pa para sa hapunan. Ano, kumusta na ang mga sugat mo? Medyo maayos na. Salamat nga pala, Nonoy, ha? Pero hindi mo pa din sinasagot yung matagal ko ng tanong sa'yo. Bakit niyo ba ako dinala dito? At sinong nag-utos? Pasensya na, Pedro. Pero hindi ko talaga pwedeng sabihin yung dahilan eh. Kabilin-bilinan ng pinuno namin na antayin siya mismo ang magsabi nito sa'yo. Ay nako, nababagot na tuloy ako. Kung hindi lang dahil sa mga batang nakikipag-usap sa akin, malamang nabaliw na ako rito eh. Mabuti na ang ganon, Pedro. Kesa malason palalo ang isipan mo sa mga maling nadidinig mo sa lipunan. O sige na, mauna na muna ako dahil may lakad kami na mga kasama ko. Magagabi na. Saan naman kayo pupunta? Hindi ko rin pwedeng sabihin. Sige na, aalis na ako. Teka, sandali lang. Pwede ba akong sumama? Sa ngayon hindi pa, pero antayin mong makausap ka ni Supremo dahil siguradong nananawa ka na ng ikot sa kagubatan eh. Matapos ang pag-uusap na yon, nagbadali nang umalis si Nonoy. Tinawag na ito ng mga kasamahan. Pumasok na din sa kubo si Pedro at pinili na lamang magpahinga. Nakaidlip ang binata ng hindi namamalayan. Nagising na lamang ito nang madinig ang ingay ng ilang kalalakihan na tila nagkakagulo. Dali-daling lumabas si Pedro. Nakitang pinagtutulungang buhatin ng mga taga-nayon ang ilang katawan ng mga kasama ni Nonoy. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita nitong sugatan si Nonoy habang pinapasan ang isa pang kasamang naputulan ng paa. Nonoy, anong nangyari sa kanya? Bakit kayo sugatan? Walang ya. Tinambangan kami ng grupo ng taong labas. Habang nagpapatrolya, ilan na sa amin ang nalagas. Makakatulong ako. Kahit papaano, marunong akong gumamot ng mga sugat. Tapos ng kursong medisina ang binata. Ngunit hindi ito nagpatuloy sa pagdodoktor. Pinili nito na maging sundalo upang hanapin ang nawawalang ama. Kakailanganin ko ang lahat ng tulong na makukuha ko ngayon. Wala kami mga doktor. Lahat ng nalalaman namin, paunang Lunas lang, Pedro. Kaya gawin mo ang nararapat. O sige, dalhin niyo sila sa mga bahay pagamutan. Maghanda kayo ng mainit na tubig, malinis na tela, at mga kasangkapan sa pagtatahi ng sugat. Dali-daling kumilos si Nonoy. Pagkabalik nito, dala na ang hinihinging gamit ni Pedro. Hindi naman na nag-atubiling magsimula ang binata. Habang nanggagamot, pinagmamasdan lamang ito ni Nonoy. Alam mo, hindi nga nalalayo ang ugali mo kay Supremo. May sinasabi ka ba, Nonoy? Wala naman. Sige na, ituloy mo lang ang ginagawa mo, Pedro. Pasensya ka na sa abala, ha? Walang anuman. Patapos na ako. Isang tao na lang ang kailangan kong gamutin. Kaya mahiga ka na nang matapos na ako.
Nahiga si Nonoy. Nilinis ni Pedro ang sugat nito. Namangha si Nonoy sa talento ni Pedro. Hindi niya akalaing ganong kahusay sa larangan ng medisina ang binata. Teka, saan mo naman natutunan ang lahat ng to? Hindi biro ang ganitong kaalaman, Pedro ah. Sabihin na lang natin na nakikinig ako sa guru ko nung nag-aaral pa ako. Mas sikreto ka din pala. Hindi naman. Lahat ng inilapat kong kaalaman, batay sa pagsasanay na pinagdaanan ko noon, ang pangkat ko, binubuo ng hindi pangkaraniwang mga sundalo. May abogado, doktor, arkitekto, guro, mga propesyon na kung tutuusin, taliwas sa larangang pinasok namin. Pero heto kami, itinataya ang buhay para sa bayan. Bakit mo nga pala naisipang magsundalo kung hindi mo mamasamayin ang tanong ko? Bahagyang natigilan si Pedro. Personal ang dahilan nito kung bakit pumasok bilang sundalo. Sensitibo ang dahilan ko, Nonoy. Dahil sa isang taong minsan kong tiningala. Isang marangal na sundalo, pero tinalikuran ng paglilingkod sa bayan para maging rebelde. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Kaano-ano mo ba yung taong ito? At ganun na lang yung pagnanais mong mahanap siya. Umabot ka ba talaga sa puntong iniwanan mo ang pangarap mo para lang sa kanya? Ngumiti si Pedro, sabay iling. Ayos ka din no? Tinatanong mo ko ng mga bagay na tungkol sa akin, pero hindi mo nga masagot yung mga tanong ko. Pasensya na, napag-utusan lang ako. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa amin ha. Matanong ko lang, bakit mo naman yung ginawa? Ang alin ba? Yung tulungan kayo? Di ba nga sabi ko, isa akong doktor, wala pa nga lang lisensya. Kahit na, binihag ka namin at napatay ang mga kasamahan mo. Walang pinipiling tao ang propesyon, kaya kalaban o kakampi, basta nangangailangan ng tulong, tutulungan ko. Hangal ka nga kagaya ni Supremo. Biglang natigilan ang binata na mapagtantong nadulas na naman ito. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Nonoy. Sino ba tong Supremong kaninong mo ba binabanggit? Saka bakit mo siya inihahambing sa akin? Nako, naloko na. Ay nako, bukas malalaman mo. Darating ang pangkat. Mula sa kabilang himpilan, makikilala mo na ang taong tinutukoy ko. Talaga bang di mo pwedeng sabihin sa akin kung sino yung taong yun? Pasensya na ha. Hindi talaga pwede, Pedro eh. Baala ka na nga. Sige na, magpahinga ka na. Nang mabilis maghilom yung mga sugat mo. Napatango lamang si Nonoy. Matapos lumabas na si Pedro sa kubo. Habang naglalakad, pabalik sa tinutuluyan, sinalubong ang binata ng ilang kalalakihang natulungan. Nagpasalamat ang mga ito. Nag-abot ng mga basket ng prutas at kung anong makakain. Napangiti si Pedro. Nagpasalamat sa mga tao. Nang umalis na ang mga ito, nagpatuloy na si Pedro sa pagpasok ng kubo. Ngunit naantala ito muli nang tawagin siya ng isang matandang babae. Sandali lang, iho. May gusto sana akong ibigay sa iyo bilang pasasalamat sa pagliligtas sa buhay ng aking anak. Wika ng matanda. Inilahad ang kamay. Ipinakita ang kwintas na gawa sa itim na tali. Naku nanay, di na po kailangan. Ginawa ko lang po ang dapat. Sigurado kung sino man po yung anak ninyo. Kung ako po yung nasa kalagayan niya,
yun din po ang gagawin niya. Kakaiba ang pinakita mong kabaitan, iho, at katapangan. Nasa lugar ka ng mga taong itinuturing niyong kalaban, ngunit nagawa mo pa ding tumulong. Kay nararapat lang na ipagkaloob ko sa iyo ang kwintas na ito. Hinawakan naman ni Pedro ang kamay na matanda at sinabing, ang pagtulong manang, walang pinipiling pagkakataon, walang hinihintay na kondisyon. Kinikilalang kaibigan, kaaway o kapatid, sa oras na may nangangailangan at alam kong may kakayanan akong tumulong, tutulong po ko. Teka, sino po bang anak ninyo? Si Nonoy. Pero wag mo nang sabihin na nag-usap tayo, ha? At binigay ko sa'yo yung kwintas na ito. Sige na, iho. Alam kong pagod ka na. Magpahinga ka na din. Sa muli, maraming salamat, ha? Matapos makipag-usap, tumuloy na ang matanda. Samantalang si Pedro naman ay naupo sandali sa hagdan. Pinagmasdan ang ibinigay nito. Nakasandal ang binata. Habang nakatitig sa kalangitan, pinagmamasdan ng mga bituin. Sumagi sa isipan ng binata ang mga namatay na kasamahan. Pasensya na kayo mga bok. Wala akong nagawa. Hindi ko na kayo natulungan. Napaiyak na lamang ang binata. Hindi lang basta kasama sa trabaho ang mga ito. Sa loob ng ilang taon ng binata sa serbisyo, namuo ang matatag na samahan ng magkakapatid. Hindi na namalaya ng binatang nakaidlip na pala. Habang naglalakbay ang diwa, nagising na lamang ito kinabukasan nang madinig ang boses ng mga taong nagsisigawan. Pagdilat ng mga mata, nakita niya ang pangkat na mga kalalakihang sakay ng kabayo. Papasok ang mga ito sa nayon. Nakatakip ang mga muka. Kaya lumapit ang binata para makilala ang mga dumating. Mabuti naman at nagising ka na. Nandito na sila Supremo. Mas makakabuti kung doon ka na lang mag-aantay sa kubo mo. Kusa naman siyang pupunta doon Wika ni Nonoy. Ngunit tumanggi si Pedro. Hindi na, Nonoy. Mas mabuting salubungin ko siya. Nang sa gayon, maipakita ko ang respeto sa kanya. Kung sa bagay. O sige, ikaw ang bahala. Sandali lang at tutulungan ko silang ibaba ang mga dala. Nakitulong din si Pedro. Nadiskarga ang mga dalang probisyon mula sa kabilang kampo. Habang nagtatrabaho, napansin ni Nonoy ang suot na kwintas ng binata. Teka, pamilyar yang suot mong kwintas . Saan ang galing yan? Hindi kagad nagsalita si Pedro. Kaso nga lang, wala itong maisip na ibang palusot. Alam niyang nakita ni Nonoy ang lahat ng mga kagamitan na meron at wala sa mga yon ang kwintas. Ito ba? Binigay sa akin to na matandang babae. Ang totoo niyan, sinabi niya sa akin na wag akong magbabanggit tungkol dito. Pero wala na akong maisip na ibang palusot . Teka, sinong matandang babae? Wala namang ibang nakakatanda dito sa lugar, kundi ang nanay ko. Pero matagal na siyang patay. Natigilan si Pedro ng ilang segundo. Teka, maaari mo bang ilarawan sa akin ang nanay mo? Matandang babae na may mga tattoo sa braso. Mahaba ang puro puti niyang buhok at may nakasabit na malong sa katawan. Yan ang karaniwan niyang kasuotan sa tuwing lalabas ng bahay. Bakit mo naman naitanong? Hindi makapagsalita si Pedro na mga sandaling yun. Dahil tugma sa paglalarawan ni Nonoy ang babaeng nagbigay sa kanya ng kwintas.
Nakipag-usap ako sa patay at tumanggap ng regalo mula sa isang multo. Donoy, pasensya ka na ha. Baka isipin mong ginagawa kong biro yung tungkol sa nanay mo. Pero mukhang siya nga yung matandang nagbigay sa akin ng kwintas. Paano mangyayari yun? Matagal nang patay ang nanay ko. 2 buwan na simula nang salakayin kami ng mga tagalabas sa nayong ito. Kaya imposible ang sinasabi mo. Ayokong ipagpilitan, Nonoy. Pero heto, ikaw na mismo ang magpatunay. Sigurado kung kilala mo ang ari-arian ng nanay mo. Wika ni Pedro. Iniabot ang kwintas kay Nonoy upang ipasuri at kinagulat ng binata ang sinabi nito. Ito nga, ang kwintas na nasa pangangalaga ng nanay ko. Pero paanong mapupunta ito sa'yo? Isinama niya sa hukay ang lahat ng gamit na meron siya. Hindi ko din alam, Nonoy. Pero sa palagay ko, multo ng nanay mo yung nagbigay sa akin ito eh. Akmang sasagot pa sana si Nonoy nang biglang magsalita ang isang matandang lalaki. Hindi ako maaaring magkamali. Yan nga ang pagil ng kidlat na pag-aari ni Alfonso. Inihabili niya ito sa iyong ina, Nonoy, bago pa siya tuluyang pumanaw. Napalingon ng dalawa. Nakita ang isang matandang lalaki. Supremo, maligayang pagbabalik. Siya nga po pala. Siya ang binatang pinapahanap niyo sa amin. Tinitigan na matandang nagngangalang Prudencio si Pedro na nooy nakikipagtitigan din sa kanya. Nakuha mo ang katapangan ng iyong ama. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi ito ang lugar para gamitin yan, bata. Ako si Prudencio, ang pinuno ng kilusang ito. Isang bagay lang hong gusto kong malaman mula sa iyo. Bakit niyo pinatay ang mga kasamahan ko? At bakit niyo ako binihag? Mga kasamahan, pasensya ka na. Pero mukhang hindi na ipaliwanag sa iyo ni Nonoy ang lahat. Ipinag-utos ko sa kanya na huwag sabihin ang mga detalye na naging operasyon para hindi ka malito. Ngayong nandito na si Supremo, sa palagay ko, dapat mo nang malaman ang katotohanan. Halika, sumunod ka sa amin sa loob. Naglakad papasok ng gubat ang 2 binata, kasama si Mang Prudencio. Narating na mga ito ang isang maliit na kubo. Ang lugar na ito ang siyang pinagdadausan namin ng mga pagpupulong. Walang ibang nakakapasok dito dahil sa proteksyong nakabalot sa paligid. Maniwala ka man sa hindi, nakikita mo lang ang kubong ito dahil suot mo ang kwintas ni Alfonso. Mamaya ko na ipapaliwanag ang tungkol dyan. Mas mahalagang malaman mo ang dahilan kung bakit namin pinatay ang mga kasamahan mo. Pumasok sa kubo ang 3. Laking gulat ni Pedro nang makita ang isa sa mga kasamahan. Noel, mabuti naman at buhay ka pa. Pero nakakalungkot lang dahil wala na ang mga kasamahan natin. Hindi naman sila ang dapat nawala kundi ikaw. Nagulat si Pedro sa sinabi ng kasama. Teka Noel, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Bilang team leader, marami ka nang nalalaman. Natatakot yung mga nasa taas na baka magsalita ka tungkol sa mga operasyon. Kaya nagpasya silang ipatumba ka na. Kaso naunahan kami ng mga rebelde. May mga tao sila sa loob at mukhang protektado ka nila. Normal lang na protektahan namin ang anak ni Mang Alfonso dahil malaki ang utang na loob ng samahan namin sa kanya. Kung hindi dahil sa taong yun, malamang matagal na kaming nawala ng pag-asa. Angkan nga kayo ng mga traidor sa bayan.
Wag na wag mong tatawaging traidor ang tatay ko. Hindi mo alam ang totoong nangyari. Kaya wag mo siyang husgahan. Itinuring ko kayong kapatid at mga kaibigan. Pero hindi ko alam na kayo pala mismo ang papatay sa akin. Nakuha na din namin ang lahat ng impormasyon sa taong ito. Mas makabubuti na hindi na siya mabuhay. Sandali lang ho, Mang Prudencio. Pasensya na. Alam kong kayo ang pinuno ng grupong ito. Pero hihilingin ko sanang ibalato niyo sa akin ang taong yan. Kung hindi labag sa loob mo at sa tingin mo hindi ka uusigin ng iyong konsensya, sige, ikaw na ang tumapos sa taong ito. Hindi ho, Manong. Hindi ko siya papatayin. Gusto kong magpadala ng mensahe sa mga dati kong superior. Ibig mong sabihin ito, tatalikuran mo din ang gobyernong pinaglilingkuran mo, kagaya ng ginawa ni Alfonso. Alam kong may dahilan si tatay kung bakit siya sumalib sa mga rebelde. At siguro ito na yon. Kaya Noel, ikaw ang magsisilbing ehemplo sa mga taong nagtraidor sa tatay ko. Matapos matuklasan ang lahat, biglang nagbago ang pananaw ni Pedro sa pamahalaan. Noon pa man, may suspetsa na ang binatang may maling nangyayari sa pamunuan ng militar. Isa ito sa mga dahilan kung bakit siya sumali sa institusyon. Mabuti naman at hindi ko na kailangang imulat ang isip mo sa mga nangyayari. Mukhang tadhana na ang nagdala sa iyo sa lugar na ito. Maligayang pagdating sa samahang binuo ng iyong ama. Wika ni Nonoy. Sabay abot ng kamay. Maraming salamat. Pero paano niyo nalaman yung plano ng mga kasama ko? May mga tauhan tayo sa loob at sila ang nagtimbre ng plano laban sa iyo. Alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit balak kanilang patayin? Nasabi niyo na po, hindi ba? Marami akong nalalaman tungkol sa mga patagong operasyon ng mga militar. Mga patayang hindi nila itinatala na ibinibintang sa mga rebelde. Bahagi lang yan ng totoong dahilan, iho. Hawak ng iyong ama ang isang makapangyarihang kasulatan. Ito ay naglalaman ng makapangyarihang orasyon na pantawag ng kidlat at kayang lumika ng malaking bagyo na maaaring sumira sa sanlibutan. Natakot ang militar na gamitin ito ng iyong ama laban sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Pedro nang madinig ang mga sinabi ng Supremo. Orasyon? Nang dahil lang doon, pinatay nila si tatay? Hindi papatay ang iyong ama. Kasalukuyan siyang nagtatago. Maging kami, hindi namin alam kung nasan siya. Nagkakausap lamang kami kung kailan niya nanaisin. Buhay pa si Alfonso, iho. Pineke niya ang kamatayan para magawa ang misyong nakaatang sa kanya. Ang kwintaso na ito, anong kinalaman nito kay tatay? Ang batong nasa kwintas na yan, pangil ng kidlat. Yan ang nagsisilbing susi para mapagana ang orasyon. Kidlat? Talaga bang gising na ako? O nasa mundo pa din ng mga panaginip? Hindi ko kasi mapaniwalaan yung mga sinasabi niyo eh. Paanong mangyayari yun? Wala ngang kaalam-alam si tatay tungkol sa mga sinasabi niyo. Oo, tama ka. Wala ngang alam ang tatay mo pagdating sa lihim na karunungan. Ngunit nang ihabilin sa kanya ang kasulatan, dito nagbago ang buhay ng iyong ama. Tinutukan niya ang pag-aaral ng mga orasyon hanggang sa makabisado niya ito at nagawang gamitin. Ang totoo niyan, si Nonoy ang nag-iisang estudyante ng iyong ama. Gayunpaman, malaking katanungan pa din para sa akin ang kung paanong napunta sa iyo ang pangil ng kidlat na yan. Sa pagkakaalam ko, dinala ito ni nanay sa hukay.
Hindi ko din alam, Nonoy. Siguro sa paglaon, mahanap din natin ang mga sagot sa tanong na yan. Sa ngayon, makampante tayong walang mangyayaring masama. Bago nyo pakawala ng dati mong kasamahan, Pedro, pag-isipan natin na magiging plano. Dahil hindi lang ikaw at si Nonoy ang maaaring puntiryahe ng mga kalaban, kundi ang buong nayon. Matapos ang pag-uusap, dinala nila Nonoy si Noel palabas ng nayon. Nakapiring ang mga mata habang naglalakad sa gubat upang hindi makita ang daanan. Mag-isang inihatid ni Pedro si Noel sa bukana ng gubat. Kinausap ito ng masinsinan. Alam kong sumusunod lang kayo sa utos at hindi ako naniniwalang magagawa sa akin to ng mga kasama natin. Bumalik ka sa himpilan. Sabihin mo ang mga nangyari. Paniwalain mo silang namatay ako kasama ng tropa. Huwag ka masyadong pakampante, Pedro. Hindi mo alam ang utak ng mga militar. At yaman din lang na alam mo na. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi na sila ang kalaban mo. May isang tao sa likod ng lahat ng ito, Pedro. Makapangyarihan siya. At sa palagay ko namamanipula niya ang utak ng ating mga superior. Alam kong malabo ng paniniwalaan mo ang sinasabi ko. Pero yon ang totoo. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, Noel. Naniniwala kong hindi nyo kayang gawin sa akin to. Sige na, umalis ka na. Hindi na nagsalita pa si Noel. Dali-dali itong tumakbo. At nang makalayo ay lumabas si Nonoy sa pinagtataguan. Nadinig ko ang pag-uusap niya. Pasensya na kung sumunod ako. Siniguro lang ni Supremo ang kaligtasan mo. Alam kong hindi ka lubusang naniniwala sa mga sinasabi niya. Kaya mainam na din ang ginawa mo. Kailangan kong malaman kung sino ang taong sinasabi ni Noel. May tiwala ako sa kanila. Nararamdaman kong nasa akin pa din naman ang katapatan niya. Sa mga sumunod na araw, malalaman natin kung sino ang nasa likod nito. At kung talagang kaisa ko kayo, kailangan na nating magsipaghanda. Yun din ang sinabi ni Supremo. Kaya bumalik na tayo sa nayon. Marami tayong pag-uusapan. Muling bumalik ang dalawa sa kubo ni Mang Prudencio. Pinagpatuloy ang pag-uusap. Ikwinento na matanda kung paanong nag-umpisa ang lahat. Kagaya mo, Pedro, isa ding matapat na alagad ng batas ang iyong ama. Walang pagdadalawang isip itong sumusunod sa utos ng mga nakakataas. Ito ang dahilan kung bakit kamuntikan siyang mapahamak at tuluyang nagbago ang pananaw. Sabihin na lang natin na ang kaganapang ito ang siyang nakapagpamulat sa tatay mo. Yun nga din po ang ipinagtataka ko eh. Kabataan ko pa lang po, bukang bibig na ni nanay kung gaano katapat si tatay sa tungkulin. Handa niya kaming iwanan para sa tawag ng tungkulin. Kaya nagtataka ako kung bakit siya babaliktad at papanig sa mga kalaban. Hindi lang basta pumanig, Pedro. Siya ang nagtatag ng samahang ito upang pangalagaan ang kasulatan. Teka, kanina ko pa nadidinig yung kasulatan na yan. Manong, maaari mo bang sabihin sa akin yung totoong nilalaman? Bakit gano'n na lang yung pag-iingat ni tatay? Ito ay kasulatan ng propetang hindi nabanggit ang pangalan. Itinala nito ang mga salita ng arkanghel na si Metatron habang tinatawag ang makapangyarihang elemento ng kidlat. 5 pahinang naglalaman ng 5 makapangyarihang salita. Nandito rin ang susi para mapagana ang orasyon niya. Sinasabi din na maaaring tumawag ng unos sa oras na makumpleto mo ang nakapaloob na aral sa aklat. Ito ang ginagawa ni Mang Alfonso. Naperpekto ng iyong ama ang orasyon na tumatawag ng kidlat. Kaya kinatakutan siya ng mga sundalo
maging ng mga taong labas dahil baka gamitin nila ang kapangyarihan nito laban sa kanila. Lubang malinis ang intensyon ng iyong ama. Sa kabila ng malakas sa kapangyarihang taglay, nanatili itong mapagkumbaba. Ngunit nalaman ito ng mga taong sakim sa kapangyarihan. Hinangad nilang makuha ang kasulatan sa iyong ama. At ito ang dahilan ng kamuntikan niyang pagkamatay. Pero paanong napunta kay tatay ang kasulatan? Hindi ba sinabi niyo na itinago niya ito? Nagkaroon ng operasyon sa kabundukan. Mga ilegal na minero ang kanilang punteriya dahil may natuklasang deposito ng ginto sa kabundukan. Hindi kalayuan sa kinaroroonan natin. Lingid sa kalaman ng mga ito na doon itinatago ang kasulatan. Nagawa nilang pigilan ng mga minero at para masigurong walang naiwan sa loob, tinignan ito ng iyong ama. At doon niya nakita ang tabletang gawa sa tanso. Nakasulat sa mga ito ang hindi maunawaang salita. Itinago yun ni Mang Alfonso sa pagnanais na malaman kung ano ang nilalaman. Dinala niya ito sa isang eksperto. Nang madala ito, isinalin ito ng eksperto sa lengguwaheng mababasa ni Alfonso. Hindi niya ito pinaalam kahit kanino. Dahil nais niyang pag-aralan ang kasulatan niya. Hanggang sa hindi namamalayan na unti-unti nang nakakabisado ang mga orasyon. Hanggang sa isang araw, aksidente itong nakatawag ng kidlat na tumupok ng halos kalahati ng kampo. Dito napagtanto ni Alfonso na hindi biro ang taglay na kapangyarihan ng kasulatan niya. Kaya ang ginawa ng iyong ama, itinago niya ito. Ngunit kagaya ng lahat ng lihim, hindi nagtagal na laman ng mga kasamahan ng tungkol sa kasulatan. Ito ay nang minsang salakayin ng kanilang himpilan ng mga tagalabas. Wala nang pagpipilian si Alfonso ng mga sandaling yon. Kaya ginamit niya ang orasyon para iligtas sa tiyak na kamatayan ang mga kasamahan. Dagdag pa ni Mang Prudencio, ito ang naging simula ng kalbaryo ni Alfonso. Hindi siya nilubayan ng mga kasamahan hanggang sa makarating na ito sa mga opisyalis. Ngunit nagmatigas ito. Hindi inilabas ang mga kasulatan. Dahilan para kasuhan siya ng pagtatraidor sa bayan. Tumakas si Alfonso upang pangalagaan ang sarili at ang mga kasulatan. Dito sila nagkakilala ni Mang Prudencio. Bata pa ako nang makilala ko si Supremo Alfonso. Iniligtas niya kami ng aking inang babaylan mula sa mga tagalabas. Malaki ang utang na loob ng mga katribo ko sa kanya. Kaya bilang gante, kinupkup namin si Supremo at kalaunan, naging pinuno ng aming pangkat. Nakikinig lamang si Pedro sa mga kwento ng dalawa. Pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. Napagtanto ng binatang hindi sila sadyang iniwanan ng ama. Ginawa lamang nito ang nararapat para sa kaligtasan ng pamilya at ng nakararami. Kung makapangyarihan ang kasulatan na hawak ni tatay, bakit kailangan niya magtago? Hindi ba kaya naman niyang protektahan ang sarili niya laban sa mga taong gustong kumuha ng kasulatan sa kanya? Tumayo si Mang Prudencio. Kumuha ng isang bote ng lambanog at baso. Inilapag ito sa lamesa. Tinagayan si Pedro. Matapos ay tinuloy ang kwento. Tama ang sinabi mo. Kaya ng tatay mo na protektahan ang sarili. Ngunit ang kapangyarihang taglay ng mga kasulatan, elemento ng kidlat, maaari niyang tawagin ng mga ito, pero hindi niya kontrolado kung saan maaaring patamain. Kaya mas pinili niyang lumayo kesa marami ang madamay kung sakaling gagamitin niya ito. Hindi po ba?
Sinabi niyo sa akin na naging mag-aral ni tatay si Nonoy. Kung ganun, may natutunan ka din mula sa kanya. Tumpak, naaalala mo ba ang malakas na pagsabog bago ka namin natagpuan? Oo, nagtataka nga ako Nilibot ko yung buong nayon niyo, pero wala akong nakitang anumang bomba o armas na maaaring magdulot ng ganong kalakas na pagsabog. Yon ang kapangyarihang taglay ng kasulatan na siyang ikinakatakot ng iyong ama na mapunta sa maling kamay. Gayon, malinaw na sa iyo ang lahat. Ano ang pasya mo, Pedro? Di na ako maaaring bumalik sa pagiging sundalo dahil sa mga oras na ito. Malamang, alam na ng mga superior ko ang nangyari at iisipin nilang patay na ako. Mas makakabuting manatili na muna ako dito at hanapin si tatay para mas malinawan ako at matulungan ko siya sa kanyang adikain. Kung yan ang iyong pasya, hindi ako tututol. Sa kabila ng lahat, tatay mo pa din ang dahilan kung bakit nabuo ang nayong ito. Sige na, malalim na ang gabi. Alam kong pagod na tayong lahat, kaya magpahinga na kayo. Matapos ang pag-uusap, iniwan nila Nonoy at Pedro si Mang Prudencio. Lingid sa kalaman ng dalawang binata, naroon lamang din sa lugar si Mang Alfonso. Matagal na panahong hindi ko nakita si Pedro. Tignan mo siya ngayon, Prudencio. Matipuno, kagaya ng kanyang ama. Kahit kailan talaga, basta-basta ka na lamang sumusulpot. Paano kung bumalik yung dalawang yon? Anong gagawin ko, Aber? Kumalma ka, kaibigan. Hindi na babalik ang mga yon. Pero salamat sa pagpapaliwanag ng lahat. Alam kong malinaw na kay Pedro ang dahilan kung bakit kinakailangan ko silang iwanan ng kanyang ina. Hindi mahirap paintindihin ang anak mo, Alfonso. Pero ang ikinakatakot ko lang, baka maisipan niyang sumugod sa kampo ng mga militar. Masyadong mapanganib. Hindi malayong mangyari ang sinasabi mo, kaibigan. Pero kilala ko ang batang yan. Alam kong hindi siya gagawa ng anumang hakbang na maaari niyang ikapahamak. Sana nga, tama ka. Pero bakit ka nandito? Hindi ba delikado na maglalabas para sa'yo? Gusto ko lang masiguradong nasa maayos na kalagayan si Pedro. At pwede mo bang ipaabot sa kanya ang papel na ito? Ano naman ang laman nito? Kapirasong orasyon mula sa kasulatan. Susi para mapagana niya ang proteksyong taglay ng suot niyang pangil ng kidlat. Makakarating. Ikaw, anong balak mo? Magtatago ka na lang ba habang buhay? Hindi, kaibigan. Nag-aantay lamang din ako ng tamang pagkakataon. Sa oras na malaman ko kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, saka lamang ako kikilos. Magsasalita pa sana si Mang Prudencio, ngunit biglang nawala si Mang Alfonso. Kinabukasan, maagang nagising ang matanda. Pinuntahan si Pedro na nooy nagsisibak ng kahoy sa harapan ng kubo. Magandang umaga, Pedro. Ipaubaya mo na yung gawain yan sa iba nating kasamahan. Halika, sumama ka sa akin. Tumayo ang binata. Sumunod sa matanda. Napadaan ang mga ito sa kubo ni Nonoy, na nooy papungas-pungas pang lumabas ng pinto. Magandang umaga, Supremo. Saan naman ang lakad natin? Kami lang ni Pedro ang aalis. Maiwan ka muna dito sa nayon, ha? May mahalagang bagay lang kaming kailangang asikasuhin. Maliwanag, Supremo. Nag-iingat ho kayo. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Nagtaka si Pedro.
dahil pumasok ang mga ito sa kagubatan kung saan naroon ang kubong pinagkulungan nila kay Noel. Anong ginagawa natin dito, Manong? Hindi ba dito nyo kinulong si Noel? Meron akong ipapakita sa iyo na hindi kailangang malaman ng karamihan. Eto, tanggapin mo at basahin ang nilalaman ng papel na yan. Iniabot na matanda ang kapirasong papel na binigay ni Mang Alfonso. Nagulat ang binata dahil kilala niya ang sulat kamay na yun. Teka Manong, sulat kamay ni tatay ito ah. Ano hong ibig sabihin na nakasulat dito? Yan ay mga orasyon upang mapagana mo ang proteksyong dala ng suot mong pangil ng kidlat. Kapirasong kaalaman mula sa iyong ama. Pagkaingatan mo ito, Pedro, dahil malaki ang maitutulong nito sa iyo. Pero kakibat ng malakas na kakayanang taglay ng pangil na yan ay ang malaking responsibilidad. Alam ko po, Manong, pero paano kung mapapagana ang dasal? Wala naman akong kaalam-alam sa mga ganitong bagay Maging ang tatay mo walang alam sa kasulatan. Pero nagawa niya itong gamitin. Patunayan mong anak ka nga ni Alfonso. Maiwan na muna kita rito. Huwag kang babalik ng nayon hanggat hindi mo natututunang pagganahin ang orasyong yan. Napakamot na lamang ng ulo ang binata. Wala itong kaalam-alam kung ano ang gagawin at saan magsisimula. Naupo si Pedro sa hagdan ng kubo. Pinag-aralang mabuti ang mga nakasulat sa papel. Hango ito sa salitang Latin. Kaya medyo nahirapan ang binatang magbigkas. Ngunit kalaunan, nagawa niya itong basahin ng maayos. Maging ang pagkakasunod-sunod na mga salita, nagawa nitong isaayos. Hawak-hawak ni Pedro ang pangil ng kidlat at nang banggitin niya ng maayos ang mga salita, biglang kumislap ang kwintas. Nagulat ang binata at naihagis niya ito, dahilan para tumama sa bato at lumika ng malaking pagsabog. Anak ng tipaklong, anong nangyari? Bakit sumabog? Samantala, dinig sa nayon ang pagsabog kaya nataranta ang mga tao. Teka, saan ang galing ang pagsabog na yon, Supremo? Nasaan si Pedro? Huwag kang mag-alala, iho. Walang masamang nangyayari. At babaya lang, nandito na rin ang binatang yon. Ilang sandali pa, nakita ni Nonoy si Pedro na naglalakad papasok sa nayon. Punong-puno ng alikabok ang damit, na parang dinaanan ng bagyo ang buhok. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit parang galing ka sa hukay? Mahabang kwento pero may maganda akong balita, Mang Prudencio. Kung ano man ang balitang yan, huwag mo nang sabihin. Alam ko na yan. Mabuti naman at handa ka na. Sumunod kayo ni Nonoy sa akin. Pumasok ang tatlo sa kubo ng matanda. Nakita ni Pedro na seryoso ang mukha nito. Maya-maya, lumitaw mula sa sulok ang isang lalaking nakatalukbong. Sino ang taong yan, Supremo? Siya ang tao natin na nasa kampo ng mga militar. Kinumpirma niya kung sino ang may pakana ng lahat at ang naghahangad na makuha ang kasulatan mula sa iyong ama, Pedro. Di na ako magpapakilala. Pasensya na. Pinangangalagaan ko lang ang kaligtasan ng aking pamilya. Nakasaad sa sulat na ibinigay ko kay Supremo ang pagkakakilanlan ng totoo nating kalaban. Kalakip din dito ang mga impormasyon at mapa ng kinaroroonan nila. Positibong naroon ng taong yan, kaya kumilos na kayo hanggat maaga pa. Maaaring lumipat sila ng lokasyon, kaya hanggat maaga, kumilos na tayo.
Tama ang sinabi mo, Nonoy. Pedro, handa ka na bang sagupain ang totoo mong kalaban? Hindi ako sigurado pero nandito na tayo. Mabuti kung ganon. Ipunin ko ang mga kasama natin at magpaplano ng pagsalakay sa lalong madaling panahon. Kailangan ng wakasan ang kaguluhang ito. Masyado ng maraming nadadabay. Pag-uusap ng tatlo. Matapos ibigay ang impormasyon, mabilis na umalis ang lalaki. Hindi na nagtanong pa si Pedro. Nauunawaan itong mapanganib kung malaman ng karamihan ang pagkatao nito. Hinahapunan. Nang masigurong handa na ang lahat, nagsimula ng kumilos si Nonoy kasama si Pedro. Nagpaiwan sa nayon si Mang Prudencio. May hinihintay pa itong dumating. Ilang kasamahan mula sa kabilang nayon. Huwag kang mag-alala. Biyasa sa pagtugis ang mga kasama ko. Mga ngaso sila mula sa tribo na sinanay simula pagkabata para sa ganitong trabaho. Mabuti kung ganun dahil kakailanganin ko ang kagaya nila sa misyong to. Kailangan nating matunto ng kinaroroonan ng kalaban bago pa man nila malamang naroon na tayo. Sinundan nila ang direksyong binigay ng espiya. Narating ang isang maliit na pamayanan. Napapaligiran ito ng matataas na bakod na gawa sa kawayan. Sa pasukan, may mga nagbabantay na armadong kalalakihan. Mukhang napakadami nila. Iilan lang tayo. Kaya huwag kayong magsasayang ng oras. At hanggat maaari, huwag tayong gagawa ng ingay. Umabante ang mga ito ng marahan, papunta sa pasukan ng kuta. Gamit ang sumpit ay tinira ang mga bantay ng mga balang may malakas na pampatulog. Hindi man lamang namalayan ng mga tao sa loob na nakapasok na ang grupo ni Pedro. Sumunod ang dalawa. Nang makapasok, walang pagdadalawang isip na pinagbabaril ng binata ang mga kalaban. Nataranta ang lahat. Lumabas mula sa isang kubol ang matandang lalaki na nakasuot na magarang kasuotan. Anong kaguluhan ito? At sino na bang kayong mga pangahas na nang himasok sa aking munting kampo? Kami ang dapat magtanong sa iyo ng ganyan. Anong kailangan mo sa gubat na ito? Sandali lang. Pamilyar ka sa akin, bata. Hindi ba't ikaw ang anak ni Alfonso? Yung taong nagtago ng kasulatan. Ano naman sa'yo ngayon kung ako nga ang taong yun? Tignan mo nga naman. Hindi ko na pala kailangang lumayo. Tama nga ang payo sa akin ng isang kaibigan. Kapag nangangaso, kailangan mong hanapin ang anak. Dahil kung nasa nito, siguradong naroon din ang mga magulang. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nasa ng iyong ama. Pasensya na, pero hinahanap ko din ang tatay ko. Matigas talaga ang ulo ng taong yan. Bakit hindi na lang niya isuko ang kasulatan sa akin? Wala naman siyang pakinabang doon. Kung ako si tatay, hindi ko din ibibigay sa iyo ang kasulatan. Alam niyang hindi mabuti ang hangarin mo. Hindi mabuti. Masama bang gamitin ang kapangyarihan ng kidlat upang pamunuan ng isang naghihingalong bayan? Hindi demokrasya ang kailangan ng bansang ito, iho, kundi kamay na bakal na may kaunting kidlat. Ngayon, malinaw na sa akin ang pakay mo. Kilala na kita sa wakas, kaya wala ka ng takas. Nagulat ang matanda nang madinig ang boses ni Mang Prudencio. At sino ka naman, tanda? Pero di bali na. Total nandito na din naman kayong lahat.
Bakit hindi na lang natin gawing masaya ang tagpong ito? Itinaas ng lalaki ang kamay. Naglabasan sa paligid ang mga kalalakihang may hawak na sibat at itak. Pinagbabaril ito ni Pedro. Ngunit laking gulat ng binata. Hindi man lang tinabla ng bala ang mga ito. Pasensya ka na. Hindi tinatabla ng bala ang mga patay na. Mukhang nakalimutan yatang sabihin sa inyo na may kakayanan akong bumuhay na mga patay. Alam kong may sa demonyo ka. Nasabi na sa akin ng isa sa mga kasama ko ang tungkol sa'yo. Kaya kailangan ka naming pigilan bago pa man mahuli ang lahat. Bahala kayo. Walang pumipigil sa inyo. Pero sa palagay ko, magsasayang lang kayo ng lakas. Ikinumpas ng lalaki ang mga kamay. Sumugod ang mga alagad nito. Sumugod din si Nonoy, kasama ang ilan sa mga katribo. Naiwan sa tabi ni Mang Prudencio si Pedro. Pinagmasdang lumaban ang kaibigan. Ang taong yan, si Leandro. Manggagaway ang taong yan. Kaya may kakayanan siyang bumuhay ng patay. Ito ang hindi ko pinaghandaan. Delikado tayo. Isang maling galaw lang. Siguradong patay tayong lahat. Hindi mangyayari yon, Manong. Nakalimutan mo bang may tangan akong mutya ng kidlat? Huwag kang hangal, Pedro. Hindi sapat ang taglay na kakayanan ng mutsyang yan kung ikukumpara sa kaalaman ng isang manggagaway. Kung mutya lang ang aasahan, talagang hindi tayo mananalo. Pero kung gagamitan natin ang utak, malaki ang pag-asa natin. Dali-daling tumakbo si Pedro papunta sa likod ng mga kalaban. Inuusal ang mga dasal na nagpapagana sa tangang mutya. Matapos ibinato ito pa'y taas, nagtago sa nakatumbang puno. Sinagawan din ito si Mang Prudencio at Nonoy na magsipagtabi. Saktong nakatalon palayo sa lugar si Nonoy nang biglang tamaan ng kidlat ang inihagis ni Pedro. Bumulusok ito papunta kay Leandro na naging dahilan ng agaran nitong pagkatusta. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang labanan. Mula sa mga abo, muling sumibol ang matanda. Wala din bang nakapagsabi sa iyo na hindi ako mapapatay ng pangkaraniwang kidlat? Naloko na. Anong gagawin natin ngayon? Magsasalita pa lamang sana si Mang Prudencio nang biglang bubulusok ang malakas na kidlat mula sa kalangitan. Paulit-ulit itong tumama sa kinatatayuan ni Leandro. Ngunit muli lamang itong nabubuhay. Mukhang nagsasayang lang tayo ng oras. Hindi mamamatay ang taong yan. Tama ka, Nonoy. Tumakas na tayo. Kailanman, walang nakakapatay sa anino. Hanapin niyo ang totoo niyang katawan. Sa ganoong paraan, matatalo niyo ang isang manggagaway. Nagulat si Pedro nang madinig ang pamilyar na boses. At nang lingunin, nakitang nakatayo sa tabi ni Mang Prudencio ang ama. Sa wakas, nagpakita ka na din. Ano? Handa ka na bang isuko ang kasulatan? Nananaginip ka, Leandro. Ginamit mo ang kakayanan mo para manipulahin ang militar. Sinira mo ang buhay ko dahil lamang sa paghahangad ng kapangyarihan. Wala akong pakialam sa'yo. Tanging kapangyarihan lang na pamunuan ang bansang ito. Babaguhin ko ang lipunang punong-puno ng sakit at mapagkunwaring mga tao. Kailanman, hindi mo magagawa yon. At lalong hindi ko hahayaan
na gamitin mo ang kapangyarihan ng kasulatan para sa walang kapararakang gawain. Kahit ano pang pagtutol ang gawin mo, wala ka din namang magagawa. Mapapasakin ang kasulatan sa ayaw at sa gusto mo. Tignan mo ang paligid, Alfonso. Iniikot nila Pedro ang tingin sa paligid. Nakita ang napakadaming patay. Nagsisipagbangon. Walang iya ka talaga. Alam ko. Ikinumpas nito ang mga kamay na naging hudyat para sa mga alagad na sugurin sina Pedro. Ngunit umihip lamang sa hangin si Alfonso. Biglang pumulusok ang mga sibat na gawa sa kidlat mula sa kalangitan. Hanapin niyo ang totoong katawan ni Leandro. Nang sa ganun, magawa niyo siyang patayin. Ako nang bahala sa mga alagad niya. Naghiwa-hiwalay sina Nonoy. Sinuyod ang buong paligid. Hanggang sa matagpuan ang kinaroroonan ng totoong katawan ng manggagaway. Huli ka! Binunot ng binata ang baril sa tagiliran. Pinaulanan ito ng sunod-sunod na putok. Biglang nagsipagsigawan ang mga patay na bumangon. Muling nagkandalusaw ang katawan. Walang hiya ka. Paano mo ko natuntod? Simple lang. Walang ibang punong nakapaligid sa lugar na ito, kundi mga sibukaw. Nakita ko nag-iisang puno ng balete at alam kong hindi yon pangkaraniwan. Matalino ka, pero malaking pagkakabali ang pagpapakita mo sa akin. Muling itinaas ni Leandro ang kamay, akmang kukumpas, nang biglang itinulak ni Nonoy si Pedro. Isang malakas na kidlat ang tumama sa manggagaway na naging dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Unti-unting bumalik sa dati ang paligid. Maging ang munting nayon, nawala. Ilusyon lang pala ang lahat. Mabuti na lang at napansin ko ang punong yun. Banang-bana ka nga sa iyong ama. Mahusay, Pedro. Magaling ang ginawa mo. Masaya ako at nagkita tayong muli. Malaki ang pagkukulang ko sa inyo ng nanay mo. Hayaan mo sana akong makabawi. Hindi na kailangan, tay. Naiintindihan kong tawag ng tungkulin ng ginawa mo at siguradong mauunawaan ka ni nanay kung bakit mo kami iniwan. Tapos na ang misyon ko. Oras na para umuwi. Matapos ang kaganapang yun, bumalik sa himpilan sina Pedro at Alfonso para linisin ang pangalan. Kagaya ng inakala, nasa ilalim nga ng kontrol ni Leandro ang mga opisyal, kaya ipinag-utos ng mga ito ang kamatayan ni Pedro. Nagawang makabalik sa serbisyo ng binata, samantalang ang ama naman nagretiro na, muling bumalik sa kabundukan para doon manirahan at sa pagkakataong yun, kasama na nito ang pamilya. Ipinagpatuloy din ng binata ang pagiging doktor. Naging masaya si Alfonso dahil sa wakas, muli siyang nakabalik sa piling ng pamilya. Samantalang si Pedro naman, minsan bumibisita sa nayon ni Mang Prudencio para magdala ng mga gamot at pagkain. Naging bahagi na ng buhay ni Pedro ang mga tao sa nayon, lalo na ang kwentong napapaloob doon. Hindi makakalimutan ng binata ang mga nangyari nang minsang malaman na ang ama ang nangangalaga ng kasulatan sa orasyong pantawag sa kidlat. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.